Kanina pa ba ako hinihintay? Tara na tumawid! Sabay-sabay tayo mga bata! Ibulat ang mata at buksan ang isipan. Ating lamnan bagong kalaman. Ako si Teacher Liza, Sasamahan ka, tuturuan ka ng aralin Panlipunan. sa ikat ng baitang. Kilala ang ating bansa sa pagkakaroon ng masaganang likas na yaman. Ano nga ba ang likas na yaman? Ang likas na yaman ay mga bagay na nakukuha sa kalikasan. Bawat lugar sa ating bansa ay mayroong mayaman na kapatagan, kagubatan, pangisdaan at minahan na malaki ang naitutulong sa pag-unlad at katatagan ng pamumuhay natin. Nais mo bang malaman kung ano-anong likas na yaman ang matatagpuan sa ating bansa? Tayo ay may 4 na uri ng likas na yaman. Yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Mga bata, handa na ba kayong malaman kung ano ang yamang lupa? Mainam na taniman ang mga lupa sa ating bansa, kaya ito ay tinuturing na bansang agrikultural. Kaya ang yamang lupa ay ang mga bagay na itinatanim natin sa ating paligid. Nakukuha natin ang mga yamang lupa mula sa anyong lupa. Magbibigay ako ng ilan sa mga yamang lupa na mayroon tayo. Narito ang ilang halimbawa ng yamang lupa. Bulaklak, halamang gamot, at prutas. Samahan ninyo ako na libutin ang ating paligid upang makakita pa ng yamang lupa na mayroon tayo. Teka, nagugutom na yata ako. Mangga! Mangga kayo dyan! Ma'am, gusto yung mangga? Aba, tamang-tama! Manong, pabili ako ng isa. Sige ho, tayo pili na lang ho kayo. Ito po. Sige ho, salamat! Mangga, mangga! Paborito mo rin ba ang mangga? Naku, pareho tayo. Masarap na, masustansya pa para sa ating katawan. Ang lalawigan ng Guimaras ay kilala sa pagkakaroon ng matamis na mangga. Matatagpuan ito sa Western Visayas Region o Region 6. Ang init! Buko! Buko kayo dyan! Ma'am, Ayun! buko! Tamang-tama! Manong, pabili ako ng isa. Alam po. Wow! Salamat, Manong. Buko po, buko! Bukod sa masarap, pinagkukunan din natin ng iba't ibang klaseng bitamina ang buko juice. Ginagamit din ang puno ng niyog sa paggawa ng iba't ibang kagamitan. Mula sa mismong puno nito, prutas, pati na rin mga dahon. Dahil dito, binansagan ang puno ng niyog na Tree of Life. Ang industriya ng niyog ay maunlad sa Albay, Laguna, Batangas at Cavite. Mga bata, pagkatapos uminom, itapon ito sa tamang basurahan. Mga bata,
Iniisip ko kung anong ipapasalubong ko sa pamilya ko. Ano kaya? Ma'am, mais kayo? Mais? Sakto! Manong pabili ako. Mga bata, itong mismong mais ay halimbawa ng yamang lupa. Napakaraming taniman ng mais sa ating bansa. Pero sa gitnang Luzon, lambak ng Cagayan at kanlurang Visayas nakikita ang malawak na taniman nito. Pero alam nyo ba kung ano ang tinaguriang Corn Capital of the Philippines? Ang lungsod ng Ilagan sa lalawigan ng Isabela. Saang rehiyon makikita ang Isabela? Kung ang sagot mo ay Region 2 o Cagayan Valley Region, ikaw ay tama! Narito ang mga salik sa wastong pangangasiwa sa yamang lupa. Pag-iwas o pagbawal sa pagsusunog ng mga tuyong sanga ng punong kahoy. Pagtatanim muli ng mga puno upang mapigilan ang pagguho ng lupa. Pagpapalit ng pananim upang makatulong sa pagpapanatili sa katabaan ng lupa. Paggawa ng compost pit mula sa mga nabubulok na dahon at dumi ng hayop bilang pataba ng lupa. Pag-usapan naman natin ang yamang tubig. Ano ang yamang tubig? Ang yamang tubig ay mga bagay na nakukuha natin mula sa anyong tubig. Sa ating bansa ay higit na malawak ang katubigan kaysa kalupaan. Kung kaya, naihahambing natin ito sa malaking pangisdaan. Excited ka na bang malaman ang iba pang yamang tubig na mayroon tayo? Halina at ating alamin! Ang pinakamalaking kabibe sa mundo na matatagpuan sa Palawan sa Mimaropa Region o Region 4B ay ang Tridak na gigas. Ang sukat nito ay umaabot na hanggang 1 metro. At mahigit na 270 kilo naman ang bigat. Katumbas ng bigat na 6 na Teacher Liza. Ang Conus Gloria Maris naman ay kilala din sa tawag na Glory of the Sea. Ito ay kakaibang kabibe na matatagpuan sa Sulu at Tawi-Tawi sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM. Ito ay tinuturing na pambihira at pinakamahal na seashell sa buong mundo. Ang hugis nito ay pahaba. Nagtataglay din ito ng iba't ibang kulay at sukat na umaabot sa 10 sentimetro. Dahil sa taglay nitong kagandahan, ito ay isa sa paborito ng mga kolektor ng seashell. Ang Tubataha Reef ay isang mahalagang coral reef sa ating bansa. Nakasama noong 1993 sa UNESCO World Heritage List. Madalas itong dayuhin ng mga turista dahil sa taglay na kagandahan nito. Tunay na napakasagana ng Pilipinas sa mga anyong tubig at mga yamang tubig na nandito. Kaya pala dito sa atin matatagpuan ang Center of Marine Biodiversity. Dahil sa mga yamang tubig na taglay ng ating mga anyong tubig. Dahil tayo ay sagana sa anyong tubig at yamang tubig, paano nga ba ang wastong pangangasiwa dito? Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. Pagbawal sa pagtatapon ng basura sa ilog, dagat, lawa at sapa. Pagtanim ng mga bakawan sa mga nakatiwangwang na ilog at sapa. Pag-iwas sa paggamit ng mga kasangkapang nakapipinsala sa mga maliliit na isda. Napakasayang matuto, hindi ba? Tara at sagutin natin ang gawain na ito. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag tungkol sa pangangasiwa ng likas na yaman ay tama. At malungkot na mukha kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Paggawa ng compost pit mula sa mga nabubulok na dahon at dumi ng hayop
bilang pataba ng lupa? Ang sagot ay tama. Paggamit ng lambat na may sobrang liit na butas. Ang sagot ay mali. Paggamit ng mga kasangkapang nakapipinsala sa mga maliliit na isda. Ang sagot ay mali. Napakahusay ninyo mga bata. Sana ay huwag ninyong kakalimutan na alagaan ang mga yamang likas na nakukuha sa kapaligiran. Dahil ito ay isa sa nagbibigay ng pagkain sa mga tao. Kapag ito ay napabayaan, maaaring magkaroon ng kakulangan sa pagkain. Alam mo ba ang tawag sa mga bagay na namimina o nakukuha sa kabundukan o sa ilalim ng lupa? Kung ang sagot mo ay yamang mineral, tama! Ang mga halimbawa ng yamang mineral ay marmol, diamante, ginto, langis, at copper. Huwag kakalimutan na tayo ay may tatlong uri ng mineral. Metaliko o metallic. Ang halimbawa nito ay ginto, pilak, bakal, tanso, nickel, at copper. Di-metaliko o non-metallic. Ang halimbawa naman nito ay marmol, jade, limestone, semento, at asbestos. At panggatong o mineral fuel. Ito ay ang petrolyo, langis, at gas. Napakasagana pala natin sa yamang mineral. Pero may tanong ako. Kung maaari nating minahin o kuhanin ang mga ito sa ilalim ng lupa, pwede ba tayong kumuha nito ng walang habas? Teacher Mean, maaari mo bang basahin ang sagot ng mga kabataan sa tanong na ito? Oo naman, Teacher Liza. Marami ang nagbigay ng kanilang sagot. Kamusta mga bata? Ako ulit ito, si Teacher Mean, at sasamahan kita sa amazing na paglalakbay-aral. Ang tanong para sa araw na ito ay tama bang abusuhin ang walang sawang pagkuha ng yamang mineral na mayroon tayo? Opo o hindi po? Ipaliwanag ang sagot. Narito ang ilan sa mga sagot na naipadala gamit ang inyong Facebook account. Galing kay L.A. Tegyo, hindi po, dahil ang likas na yaman ay dapat pangalagaan at huwag abusuhin para hindi po ito mawala sa atin. Lalo na, ito ay biyaya sa atin ng kalikasan na dapat pangalagaan at ingatan upang magamit pa ng susunod na henerasyon. Galing naman kay Lugil Villegas. Hindi po, sapagkat kailangan natin ito sa pang-araw-araw nating kabuhayan. Kaya, hindi maaaring abusuhin. Dahil isa po ito sa dahilan kung bakit masagana pa rin ang ating bansa sa kabila ng pandemya na hinaharap natin ngayon. Dahil ito po ay galing sa Panginoong may kapal. Napakahusay ng mga sagot ninyo! O, magkita-kita ulit tayo para sa susunod na katanungan!
Salamat, Teacher Mean, at salamat din sa mga sumagot. Lagi nating tatandaan na ang yamang mineral ay hindi dapat inuubos o inaaksaya dahil ito ay non-renewable. Ibig sabihin, ito ay madaling maubos at hindi na napapalitan. Narito ang matalino at wastong pangangasiwa sa yamang mineral. Pahalagahan ang mga mineral na di metal. Pag-iingat sa pagkasira ng lupang minahan. Paggamit ng wasto sa mga mineral na metal. Pagkontrol sa polusyong idudulot ng pagmimina. Pag-aaral sa makabago at siyentipikong pamamaraan sa pagmimina sa bansa. Handa ka na bang malaman ng ika-4 sa ating likas na yaman? Ang mga natatanging halaman, puno at hayop na makikita sa kagubatan ay tinatawag nating yamang gubat. Ang kagubatan sa Pilipinas ay tinutubuan ng malalaki at matitibay na puno gaya ng nara, bakawan, at apitong. Ang kagubatan ay nagsisilbi ring tahanan ng maiilap at buhay ilang na hayop o wildlife. Ilan sa mga ito ay ang tarsier, pilandok, tamaraw, Visayan spotted deer. Maraming uri ng ibon din ang matatagpuan sa kagubatan. Halimbawa na lamang ay ang Philippine eagle, Philippine cockatoo, Philippine falconet. Nakamamanghang isipin na sagana pala ang kagubatan natin sa mga likas na yaman. Paano kaya ang tamang gawain para ito ay hindi masira? Pagtatanim ng mga puno sa mga nakakalbo o nakatiwangwang na gubat. Pagtatanim ng punlang puno bilang kahalili ng pinutol na puno. Hindi paghuli sa mga hayop na nanganganib ng maubos sa kagubatan. Pagpigil sa gawaing pagkakaingin. Nakumpleto na natin ang mga likas na yaman. Nakasisiguro ako na pagkatapos ng mga natutuhan mo ngayon, ay nakita mo ang kahalagaan ng bawat likas na yaman natin. Kahit bata pa kayo, ay laging tandaan na ang mga hayop ay kailangang pangalagaan dahil marami tayong endangered species sa bansa gaya ng Philippine eagle. Kailangan itong mapreserba para hindi lubusang maubos o maging extinct, para ito ay makita pa ng mga susunod na henerasyon. Lagi ring tatandaan na ang bawat ginagawa natin sa ating paligid, masama o mabuti, ay may kaakibat na epekto sa ating mga tao. Kaya huwag mong kakalimutan ang mga wasto at matatalinong paraan sa pangangasiwa ng mga ito. Mga bata, subukan nating sagutin ang mga sumusunod. Piliin ang wastong pangangasiwa na naaayon sa larawan na ipakikita ko. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. A. Magtapon ng basura. B. Magtayo ng bahay malapit dito at itapon lahat ng dumi sa ilog. C. Magtapon ng kemikal galing sa pabrika. D. Iwasan ang paggamit ng mga kasangkapang nakapipinsala sa pangingisda. Ang tamang sagot ay D. Ikalawang bilang. A. Pagtatanim ng puno sa parteng kalbo na upang maiwasan ang pagguho ng lupa. B. Madalas na pagmimina. C. Pagbibigay pahintulot sa mga illegal loggers. D. Hindi pagpapalit sa mga punong pinutol. Ang tamang sagot ay A.
Ikatlong bilang. A. Pagtatapon dito ng mga kinainan ng turista. B. Pagpapanatili sa kagandahan at kalinisan ng tubig na dumadaloy dito. C. Pagkakalat ng plastik sa tubig. D. Pagtatapon ng kemikal na nakakalason sa tubig at mga hayop na naninirahan dito. Ang tamang sagot ay B. Napakahusay ninyo mga bata! Lagi ninyong tatandaan na bawat likas na yaman sa ating bansa ay mahalaga. Atin itong ingatan at pangalagaan. Dahil ito ang tamang gawain ng isang mabuting mamamayan. O, paano? Ako muli si Teacher Liza. Laging tatandaan, sa Araling Panlipunan, tayo ay sama-samang maglalakbay sa daan patungo sa karunungan. Muli tayong magkita-kita dito sa DepEd TV!